At ayan mga crypto, na pukaw ng atensyon ang isang kapansin-pansing pattern sa distribution po ng XRP wallets. Habang ang presyo ay patuloy na nakakaranas ng decline, isa pong interesting trend ang lumabas. Mas marami ng holders ang nakaka-cross sa mga top percentiles ng network ownership. Ito ang impormasyong ibinahagi po ng kilalang crypto analyst na si Bagman, kung saan ipinakita po niya ang kasalukuyang thresholds kung nasaan ang mga holders ngayon. Ang pinaka-interesting na parte po rito ay ang pagkakaiba ng ranking sa presyo. Habang bumababa po ang market value ng asset, tila mas nagiging accessible ang pag-akyat sa ranking. Sa kasalukuyang presyo na 1.04 bawat XRP token, ang mga numero ay nagpapakita ng isang mahalagang insight para sa mga investor. Kaya ngayon sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang data na ito. Titingnan natin kung ano ang ibig sabihin ng mga threshold na ito at kung paano nga ba ang distribution ng supply sa gitna ng ganitong market condition. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung saan ay sapat na ba ang 2,156 XRP para makapasok sa top 10%. Kaya pag-usapan po natin ang mga numero sa likod ng mga rankings dito. Sa kasalukuyan, para makapasok po sa top 10% ng mga XRP holders, kailangan mo lamang ng 2,156 na XRP. Sa presyong $1.04, katumbas po ito ng humigit kumulang $2,242. Pagdating naman sa top 5%, yan, ang threshold ay nasa 7,509 XRP. Dito po yan. O roughly, ito po ay nasa $7,809. At kung ang target mo naman ay ang top 1%, kailangan mo ng 45,000 XRP na may value na humigit kumulang $46,800. Sa tingin ko, ang pagiging accessible ng mga numerong ito ay isang mahalagang signal para sa mga retail investors. Hindi na kailangang maging bilyonaryo para maging bahagi ng top 1% ng network. Ang ganitong level of accessibility ay nagpapakita na si XRP ay nananatiling isang asset na abot kamay ng marami. Kaya sa aking pananaw, ang pagkakataong makapasok sa mga rangkong ito sa panahon ng price drop ay isang uri ng window of opportunity. Maraming tao ang natatakot kapag bumababa ang presyo. Pero para sa mga may sapat na kaalaman sa accumulation, ito ang pagkakataon para itaas ang kanilang position sa network nang hindi nangangailangan ng napakalaking kapital. Ngayon, ay gaano naman po kahirap pumasok sa top 0.1% o 0.001%. Siyempre, ibang usapan na kapag ang pag-uusapan natin ay ang mas mataas na level. Para po dito sa 0.1%, kailangan po ng investment na 278,195 XRP na may value na humigit kumulang $289,323. Pagdating naman dito sa 0.01%, kailangan mong humawak ng hindi bababa sa 3,831,744 XRP. Isang position na nagkakahalaga ng mahigit $3.9 million. Sa kasalukuyan, mayroon po tayong 79,547 accounts na qualified para sa top 1%. Habang 795,461 naman para sa yan, yung mga accounts naman na may sapat na hold para mapabilang po sa top 10%. Ayan. Ngayon, ito po ang aking opinion dito.
Dito natin makikita ang malaking agwat sa pagitan ng mga ordinaryong holders at ng mga tinatawag nating mega holders. Bagamat abot kamay ang top 1% para sa isang average professional, ang pagtalon po sa top 0.1% ay nangangailangan ng seryosong commitment at saka mas malaking yaman. Kaya sa palagay ko, ang distribution na ito ay natural lamang sa anumang crypto network. Pero ang mahalagang obserbahan po natin dito ay ang volume. Kapag nakikita natin ang dami ng accounts na nasa top percentiles ay tumataas, ibig sabihin ay may aktibong pag-iipon o accumulation na nagaganap. Hindi lang ito basta pagbili. Ito po ay pag-secure ng position para sa hinaharap. Ngayon, valid ba ang mga numerong ito sa dami ng exchange wallets? Pagkatapos lumabas ang mga detaling ito, iba't ibang reaksyon ang natanggap mula sa community. May mga nagduda sa reliability ng data. Ayon po sa isang komento, ang data ay maaaring hindi ganap na accurate dahil maraming holders ang nagmamay-ari ng multiple wallets. Isa po itong practice na nagpapalaki sa bilang ng accounts sa bawat percentile. Sinabi rin niya na ang mga exchange wallets ay naglalaman po ng bilyon-bilyong halaga ng assets na pagmamay-ari ng mga customers na maaring mag-skew o magbago sa tunay na picture ng individual balances. Dito naman papasok ang aking opinion. May punto po ang mga nagdududa dito. Ang crypto space ay puno ng complexities tulad ng multiple wallets at saka exchange-held assets. Ang wallet count ay hindi laging katumbas ng human count. Gayunpaman, kahit na may inflation sa bilang ng wallets, ang trend ay nananatiling valid. Kaya sa aking pananaw, ang mahalaga rito ay ang pagkilos ng mga tao. May isang user na nag-reveal na nasa top 0.4% siya at meron namang isa na nasa top 2%. Ang ganitong transparency sa loob ng community ay nagpapakita na ang mga tao ay seryoso sa kanilang long-term holding. Hindi man perpekto ang data, ito ay isang magandang reference point para sa ating lahat. Ngayon ay sino ba talaga ang may hawak ng karamihan ng XRP supply? Pag-usapan naman natin dito ang concentration sa itaas. Ang distribution picture ay nagiging mas seryoso kapag tiningnan natin ang mga whale accounts. Kamakailan ay lumabas po ang datos na ang mga XRP whales na humahawak o naghuhold ng 1 milyon o higit pang tokens ay kontrolado na ang mahigit 74%. 74% ng available market supply. Napakaliit na bilang ng mga accounts ang humahawak ng malaking parte ng circulating XRP. Sa aking opinion, ito ang realidad ng network. Bagamat sinasabi nating decentralized ang crypto, ang ownership ay madalas na concentrated. Pero huwag kayong panghinaan ng loob. Ang kasalukuyang low price ay nagbubukas po ng pinto para sa mga retail investors. Ang cost of entry sa mga upper percentiles ay nasa low pa rin ng abot kamay. Kaya sa pananaw ko, kung magpapatuloy po ang rapid accumulation ng mga regular investors, unti-unting mababawasan po ang gap sa pagitan ng mga whales at ng mga retail holders. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng panahon at saka pasensya. Ang mahalaga, ang mga retail holders ay hindi lang basta naka-hold, kundi aktibong nagdaragdag sa kanilang position. Ngayon ay oportunidad ba ito para sa mga retail investors? Sa gitna ng mga usapan na ito, ang presyo po ni XRP ay patuloy na nag-a-adjust. Marami ang nagtatanong, ang pagbababa ng presyo ay tanda ng kahinaan o oportunidad? Tulad ng naunang nabanggit, ang mga numero ay nagsasabing
habang bumababa ang presyo, mas dumadami ang nakakapasok sa matataas na rangko ng network. Ang opinion ko rito ay simple lamang. Ang price ay isa pong metric lamang, pero ang position ay asset. Ang pagbaba ng presyo ay nakakatakot sa mga short-term traders. Pero para sa mga long-term believers, ito po ay discount. Kung naniniwala ka sa utility at sa future ng asset na ito, ang pagtaas ng iyong percentile sa network ay isang paraan para maging mas invested sa network. Ang gap sa pagitan po ng whales at retail ay hindi magsasara sa loob ng isang gabi. Pero ang patuloy na pag-iipon ng mga ordinaryong holders ay isang malakas na statement. Ang mahalaga ay manatili pong may disiplina sa pag-iipon at huwag pong ma-distract sa ingay ng market fluctuations. Sa mga susunod na buwan ng taong ito, 2026, ang pinakamahalagang tignan po natin ay kung magpapatuloy ba ang trend ng distribution. Ang patuloy na pagpasok ng mga retail users sa mga top percentiles ay maaari pong magpakita ng pagbabago sa power dynamics ng network. Kung mas marami po ang magiging top 1%, mas magiging broad ang base ng mga taong may stake kay XRP. Kaya ang masasabi ko po, huwag ninyong hayaan na ang mga balita o ang presyo lang ang magdikta ng inyong desisyon. Ang pag-unawa sa data ng distribution ay nagbibigay po sa atin ng mas malalim na pananaw kaysa sa mga taong tumitingin lamang sa green at saka red na candles sa chart. Ang pagiging bahagi ng network kahit nasaan kang percentile ay naglalagay sa iyo sa loob ng ecosystem. Patuloy tayong mag-monitor, patuloy tayong mag-aral at higit po sa lahat ay manatiling kalkulado sa bawat galaw. Sa XRP ay isa pong long-term play at ang mga taong may strong hands ngayon ay ang mga taong makikinabang sa susunod na growth o paglago. At sa kabuuan, ang XRP Rich List ay isa pong patunay na kahit nasa gitna tayo ng price drop, ang pag-iipon ay hindi humihinto. Ang 2,156 XRP para sa top 10% at 45,000 XRP para naman sa top 1% ay mga numerong nagpapakita na ang pag-akyat sa ranking ay abot kamay pa rin. Sa kabila ng mataas na konsentrasyon ng supply sa mga kamay ng whales, ang retail accumulation ang magdidikta kung gaano ka-distributed ang network sa hinaharap. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang ating recommended video dito.